Magandang hapon po sa ating lahat. Tayong lahat po ay tumayo upang manalangin, magpasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin, Panginoon. Jesus, amang nasa langit na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Lord. Pinuluwalhati ka namin, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. We praise your name, O God. We glorify your name, Panginoon. You are the King of Kings, the Lord of Lords. You are our Savior, our Provider, our Healer, Panginoon. Ikaw po ang lahat-lahat sa buhay namin. Ikaw po, Panginoon, hallelujah, ang buhay namin, Lord, ay pinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon. Kung ano po meron kami, Panginoon, ito po ay lahat ay nanggaling sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng biyaya. Blessings, O God. Provisions, O God. Hallelujah. Ang guidance and healing, Panginoon. Salamat po ng maraming. Lord, kami po ay humihingi at nagpapakumbaba ang humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Kung meron man po kami nagagawa na hindi nagiging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, hallelujah, Lord God, ikaw nga po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, muli ko na buhay upang patawarin ang aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya kami po ang lahat ay humihingi ng kapatawaran. Lord, tinatas po namin sa inyo ang oras na ito, ang araw na ito, O God, na kung saan kami po, Panginoon, ang aming service ay ipagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon. Samahan niyo po kami ng banal mong Espiritu, O God, magmula sa umpisa hanggang wakas ang gawain ito, Panginoon. Let your Holy Spirit be upon us, O God. Sa lugar na ito, Panginoon, ang banal mong Espiritu, Panginoon, ay manahan, Panginoon. Ipunin niyo po ang bawat isa, Panginoon. Ihanda niyo po, Panginoon, ang aming mga isip, ang aming mga puso, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita. Nawa ang aming mga matatanggap, maririnig na salita mo, Panginoon, ay dumating sa aming mga puso, O God. May sa buhay namin, O God. Hallelujah, Lord God. Lord, tinatas po namin sa inyo ang aming mga pastor, Lord, na kung saan magbibigay at naghahayag ng iyong salita, Panginoon. Balutin mo po siya ng banal ng Espiritu, Panginoon. Cover him with your most precious blood, O God. Hallelujah, Lord. Kasana, Panginoon, hallelujah, sa aming pagtanggap ng iyong mga salita nawa, Panginoon, kami ay mapuspos ng banal ng Espiritu, O God. Ganun din po ang music ministry, Panginoon. Hallelujah. I-cover po sila ng banal mong Espiritu, Lord, at ang kanilang aawitin, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa iyo, O God. Ang aming tithes and offering, Lord God, taos-puso kami magbibigay, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Nawa ang aming mga ipagkakaloob ay magamit namin, Panginoon, sa ikauunlad, Panginoon, ng kongregasyon na ito, O God. And Lord, sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon, tinatas din po namin sa inyo ang aming mga pastor, Panginoon, kung saan, Panginoon, ngayon i-celebrate namin ang pastor recognition, Panginoon. Maraming salamat po sa kanila, Panginoon. Ibinigay mo po sila sa kongregasyon na ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa kanilang sacrifices, Panginoon. Kindness, O God, hallelujah. Sa mga sakripisyo, Lord God, sa mga ibinibigay nila sa amin na mga ikauunlad ng aming mga puso, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. At idinilang mo sa amin sa kongregasyon na ito na sila po ang aming maging shepherd, Panginoon. Maraming salamat sa kanila. Patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon. Patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. Patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, Panginoon, upang magpatuloy sila, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. We are so thankful for you, O God, sa aming mga pastors, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Salamat po sa kanilang mga kasipagan, Panginoon, sa kanilang mga kindness, Panginoon, na ibinibigay, Panginoon, sa kongregasyon na ito, Lord God. Ang lahat po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. At kami po namin binabalik ang lahat ng papurit pagsamba sa matamis na pangalan lamang ng anak na si Jesus. Amen and amen. Amen po.
Purihin po natin ang Panginoon. Gawin po natin ang presensya ng Panginoon. Let's worship Him in spirit and in truth. Speak to Him.
gone and things on earth have passed. You never change, 'cause you're still the same. You are the everlasting God. You will remain after the day is gone and things on earth have passed. Everlasting God. Everlasting God. Everlasting, everlasting, everlasting God. Everlasting, 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 everlasting God. Everlasting, 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 everlasting God. Never change. You never change. You're still the same. You are the everlasting God. 'Cause you will remain after the day is gone and things on earth have passed. Change. You never change, 'cause you're still the same. You are the everlasting God. You will remain after the day is gone and things on earth have passed. Everlasting God. Everlasting God. Everlasting God. Everlasting God. Truly, O Lord, you are the everlasting God. Kahit anong mangyari, Panginoon, hindi kayo nagbabago, O Diyos. Hindi lamang, Panginoon, aming maaasahan, siyang sasama sa amin. Kahit anong mangyari. So Lord, we give you all the glory and honor. To you in Jesus' name, this we pray. Amen. 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 God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Palagi mabuti ang Panginoon because He is everlasting God. He is everlasting kasi nga katulad na sinabi ng awit, He stays. He is our Jehovah Shammah. He is always there. Saan man tayo magpunta, wherever we are, whatever we are doing, God stays. Amen? Katulad ng ating tema, pagpapatuloy po natin yung patungkol sa comfort ni Lord sa panahon na ito na maraming issues, flood control, earthquakes, ang pagputok ng mga bulkan, sumusunod-sunod, di ba? At marami ang nagkakaroon
fear, takot, di ba? At lalo na pag sinabing the big one, marami ang natatakot. At kaya halos lahat ng mga news, laging merong itinuturo yung West Valley Fault, tsaka East Valley Fault, at mga fault sa Pilipinas dahil tayo ay nasa Pacific Ring of Fire. Kaya nga, di ba? So, talagang katulad na sinasabi, araw-araw may dito sa Pilipinas, hindi lang natin, kasi we are used to it, di ba? Sanay na tayo. Pero itong mga 5.0 sa Richter scale, 6, 7, dati hanggang 6 lang, noong 1990s, 6.9 yung tabon sa hotel sa Baguio, di ba? Pero, ngayon, 7.4, 8.2, malakas ng malakas. Pero ganun pa man, mga kapatid kay Kristo. Ito lang Sabado, 8:30 ng gabi, pumunta kang Canlaon. Sa Negros. Malapit yan tayo sa city. Ayun. At kagabi, pumutok naman ng Taal. So, yung ibang mga parang may connection yung yung pagputok ng vulkan at ang lindol. But these are shakings, pero the Lord will never leave us. Okay? So, sabi nga, our soul finds rest in God. Na kailangan natin ng kapahingahan na nagmumula sa Panginoon. Lalo na sa mga naririnig natin, sa nararanasan ng marami, sa Bulacan, hindi mo wala-wala ang baha. Amen. At marami pang iba, diba? Na ikakatakot ng mga tao. At iyan ay tila galing na sa kamay ng Panginoon. Dahil sa mga prophecies ngayon, yung mga modern day prophets, talagang ang mata ng Panginoon nasa Pilipinas at tila nasa judgment ang ating bansa. At sabi nga, ay patuloy na magkakaroon ng mga earthquakes, pagsabog ng vulkan, hanggang sa 2026 at marami pang kaguluhan na magaganap sa ating gobyerno at mga kalamidad. Pero ang ating pagtitiwala ay nasa Panginoon. Amen? Because God is God. He never changes. Diba? At may kapahingahan tayo sa ating Panginoon. Kapag lang po ni Benedict. Ang ating pong teksto ay makikita sa Matthew 11, 18 to 30. At mula sa ating so, ang ating tema, our soul finds rest only in God. Okay? Hintayin lang po natin. Okay, so tuloy-tuloy lang po tayo. Ginagalaw niyo pa yan. Sabi sa Matthew 11, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Sabi doon, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will rest or find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Diba? Sabi ni Lord, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ayan. So, ano ba ang, pag sinabi po natin kapayapaan, ano una sa lahat na pumapasok sa ating kaisipan? Yung ating kaisipan, or ang ating kaluluwa, the inner part of us. Pag sinabi po natin, isang tao, o katulad po natin, katauhan, ang isang tao ay binubuo ng tatlo. Diba? Alam niyo na ito. A man is made of soul, meron siyang physical body, and spirit. Diba? Meron tayong katawang panlupa, kaluluwa at espiritu. Yan ang bumubuo sa ating pagkatao.
ang tunay na tayo ay yung ating nasa loob natin at yun ay wala ibang kundi yung ating kaluluwa. Ang espiritu. Hindi po yan pwedeng paghiwalayan. Soul and spirit are inseparable. And yan yung spiritual na bahagi ng isang tao. So kung ang isang tao man ay mamatay, ang ating katawang panlupa, iiwan 6 feet under the ground. O kaya, i-cremate, depende sa kagustuhan ng tao o ng pamilya. Diba? Pero ang mananatili, ang tao, mananatili pa din. Yung tunay na siya, mananatili pa rin siya. Dahil eternal ang ating kaluluwa at espiritu. Okay. So kaya nga, ano ba ang kaluluwa? Madalas natin narinig yan eh. Ano ba yung kaluluwa? Diba? What is a soul? Ito po ay walang iba kundi ang ating imahinasyon, ang ating konsensya, ang lahat ng ating memory, ang ating pangangatwiran, ang lahat ng ating emosyon at ang 5 senses, sense of sight, hearing, sense of taste, touch, di ba? Lahat ng 5 senses present dyan at dyan ay part ng kaluluwa. Kaya nga isang tao, pagka namatayan, ang huli daw na natitira ay yung sense of hearing. So pwede ka pang magsalita sa kanya kahit gano'n na siya. Narinig niya pa sa ilang segundo o minuto. But, yan ang kumakatawan sa ating kaluluwa. Yung 5 senses, di ba, sa sense of touch. Kung isang patay, kahit sigawan mo yan, ganyan mo ang mata niya, hindi na makakakita. Kahit paluin mo yan, hindi na magsasabing aray. Di ba? Kasi nawala na sa kanya ang kaluluwa niya. Wala na yung 5 senses niya. Kaya nga, ang banal na kasulatan ay malinaw na sa lahat ng ito yung nabubulabog pag tayo ay nai-stress, di ba? Pag nag-iisip, lalo na, Lord, paano na yung kinabukasan? Ano mangyayari sa ganito, ganyan, di ba? So, nai-stress. So, lahat ito ay apektado. So, malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan na ang tao ay nangangailangan talaga ng kapahingahan. Diba? Kaya kung minsan, nagpupunta, nagre-relax sa maraming lugar o kung ano yung ginagawa para ma-relax, di ba? Yun nga, ang kapahingahan ay relaxation. At ito, yung kondisyon na kung saan walang tensyon, walang mga iniisip na nakakabagabag. Hindi ba? Dumarating ba sa inyo yung oras na kayo ay na-anxiety, nai-stress, nate-tense, di ba? Ayan. So, maraming tao ngayon, pag narinig nila yung big one, natatakot na sila, nanginginig na sila, di ba? Hindi ba dumarating? Sa mga problema sa bahay, sa tahanan, sa trabaho, sa eskwelahan, nakakaranas ang marami ng tension and anxiety sa everyday life ng isang tao. Sabi nga, napakahalaga ng kapahingahan kasi ito ay mahalaga sa ating mental health. So, di ba kayo nagtataka? Halos napakarami ngayon na ang karamdaman ay mental. Depression, anxiety. Kaya ang daming bipolars ngayon. Sabi ko nga, tinanong ko yung isang graduating nurse. Na-assign siya dyan sa mental health sa Mandaluyong. Sabi ko, ay, na-assign lang nga naman po ulit ako doon Sabi ko, ano ba ang marami doon? Surprising, alam niyo, mas marami, lalaki. Maraming lalaki ang mayroong problema sa pag-iisip. Ilan yung babae? 18 po. 18 ang babae. So, ibig sabihin, mas marami sa mga lalaki. Alam niyo kaya kung bakit? Kasi yung mga lalaki, ang mga babae, pag nagpapakita agad ng sigaw, kaya mga lalaki,
tahimik lang, di ba? Nagpipigil. Hindi, minsan, di mo makikita umiiyak. Bihira sa lalaki umiiyak, di ba? Umiiyak ka ba, July? Okay. So, sa mga ano, sila yung talagang, anong tawag niya? Kumbaga, strong, di ba? Kaya siguro gano'n. Sila ang madalas magpakita kasi ng emosyon ng babae. Di ba? Nagbubulala sa ganda ng mga babae, pag nagugulan, ayun. Pero sa mga lalaki tahimik. Kaya, yung sa pagpipigil nila yun, nagkakaroon ng tension sa organs, lalo na sa heart. So ano ba ang mga bagay ay sabi doon, napakahalaga talaga ng ano, yan, ng kapahingahan para sa ating mga kaisipan at para tayo makakonsentrate sa ating ginagawa. Di ba? Pag ikaw'y nababagabag, hindi ka mapalagay eh. Hindi mo magawa yung ginagawa mo, hindi mo matapos-tapos. At pag sumisingit sa kaisipan mo, ano din, apektado din ang iyong kaisipan. Alam niyo ba, ang kapahingahan ay nagbibigay ng malusog na immune system. Kasi ang tao laging ligaling. Ano yan parang yung buto o yung kanyang physical na katawan ay nagkakaroon ko ng mahinang resistensya. So, kapag may kapahingahan, kunti na lang siyempre yung stress. At ang mood ay nag-i-improve, hindi na siya masungit, diba? Even better metabolism. Metabolism may kinalaman din sa pagtunaw ng pagkain. Pag ikaw ay maganda ang mood mo, maganda rin ang pag-ikot ng o paggiling ng mga pagkain sa ating mga small intestines. Yan. Kaya, kailangan natin ng pahinga. Kaya nga noon, di ba, may Sabat, para ang tao magpahinga. Noon, ilang panahon, ang Sabado at Linggo ay pahinga. Hindi ba? Walang trabaho. Pero ngayon, ang mga estudyante may pasok kahit linggo. Hindi ba? Yung tao na laging nagtatrabaho hanggang linggo, hanggang walang pahinga, ayun, madaling nagkakasakit. Ano-ano nga ba mga bagay na ito na nagbibigay ng stress sa ating kaluluwa o nagiging restless tayo? Lalo na yung isip, kahit matutulog, di makatulog kasi yung isip niya, kilos na kilos, di ba? Hindi mapalagay. Lalo na kung may problema, kung anong gagawin. Naranasan nyo na ba yan? Naranasan yan. O naranasan yan ang maraming tao. Una sa lahat, ito nga, natural calamities, di ba? O kaya, yung likha ng ating kalikasan. Wala tayo, talo tayo na, wala tayong laban sa kalikasan. Pero may Diyos tayo na siya nating matatawag anytime. Diba? So, kamakailan lang, I think yung huling bagyo, kung mahina lang yung ulan, lumambot ang lupa. Kaya sa bandang Quezon, di ba natutulog yung buong pamilya. 5:30 ng umaga, hindi na sila nagising kasi yung malaking puno noong mag-landslide dahil lumambot ang lupa, wala nakaligtas. So yung mga bagyo, lalo na yung yung mundo na alam natin lahat na maraming sinira at maraming namatay dyan. Sa Ilog Pasig nga, malapit kasi kami sa Ilog Pasig, talagang nakikita nila doon, may mga patay na talagang inaanod ng mabilis at ang laki ng tubig, tapos umaragasat talaga ang lakas ng current. Kaya alam naman natin, marami talaga na-apektuhan yan. Sa Quezon City nga, second floor, kumakyat pa ng third floor, di ba? So, ang dami pa sangkapang nasira, marami ding hindi na nakapasok, at sila, nagulat. At pangalawa, syempre,
Di ba? Kaya laging sinasabi yung West Valley Fault mula sa Rizal, Quezon City, Marikina, Pasig, ibang Mandaluyong, Makati, Pasay, Muntinlupa, Laguna, hanggang mas ang lawak. Ayan. So, sinabi na yan ng banal na kasulatan. At sa ngayon nga, magugulat tayo, di ba, napakadaming lindol in different places. Sabi sa Matthew 24, maraming makakaranas ng lindol here and there, locally and internationally. And merong great earthquake. Ay, ito yung malakas. Pero yung big one na sinasabi nila, nakatuon doon sa West Valley Fault. Pero, may mas malakas pa yung sinasabi sa Revelation chapter 16. Kaya nga sabi ni Isaiah, ito naman ang comfort ni Lord sa atin. Sabi doon, kung ang mga bundok man ay mawala at ang mga burol ay talagang mag-shake. Sabi ni Lord, ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi aalisin sa iyo at ang aking tipan ng kapayapaan ay hindi matitinag. Sabi ng Panginoon na mayroong kahabagan sa iyo at sa akin. Diba? Yan ang pangako ni Lord. Na talaga, ibig sabihin, ano bang nakikita niyo dito? Paggalaw ng mga bundok, ang ibig sabihin niyan ay earthquake. Hindi ba? Gumagalaw ang mga bundok at ang mga burol ay pupunta kung saan, it's because of earthquakes. Kaya nga, ang bansang Pilipinas, dati 7,100, ngayon lagpas na ang mga islands. Yan ay sometimes dulot ng earthquakes o kaya ng pagsabog ng mga vulkan. Isa yan sa nakaka-stress. At hindi pa yan dumarating mga kapatid, pero marami na ang sobrang ninenervyos at naguguluhan. At sana, hindi tayo yun. Right? Pag-pray lang tayo sa Panginoon. Hindi pa, ang mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid. Yun ang sabi niya. Pangalawa, na nakaka-trigger ng ating stress ay sicknesses and diseases, di ba? Yung isang kasama ko, bulat siya eh. Bigla siyang nagkaroon ng big C. Diba? So, syempre, nakaka-trigger yun. Lalo na kung walang pera pang punta sa doktor o gamot o pang hospital, talagang nakaka-tigatig ng pag-iisip, di ba? Pero mga kapatid, tignan natin ang ating examples. Si Job, alam natin na hindi sinabi, pero mukhang matagal siyang nagdanas ng sakit at hirap sa sakit na ibinigay sa kanya. Di ba? Physically. Pero matindi nga sa kanya eh. Sobrang mayaman siya. Namatay sa isang iglap. Wala pa isang araw eh. Basta isang iglap lang. Namatay ang mga anak niya, ninakaw ang mga hayop na nagiging simbolo ng kayamanan, namatay ang kanyang mga alipin, ilan lang ang natira, at pagkatapos, nagkaroon pa siya ng sakit na araw at gabi hindi siya makakatulog. Gusto niya makatulog kasi puno-puno ng pigsa yung katawan niya. Gusto niya umupo, hindi siya makapupo. Ang sakit yun eh. Gusto niya humiga lahat. Tapos sabi nga niya, sa pagkakabot niya, yung kanyang ay laman ay nakikita. Nakakabot talaga siya ng mga bukod doon, di ba? Grabing saklap doon. Kaya nga sabi nung kasama niya, isumpain mo na yung Diyos mo, bakit ganyan ka? Hindi ba? Pero hindi niya ginawa yun. Ato pa rin pananampalatayaan niya kay Lord. At bagaman din natin alam, yung panahon na nagdanas siya, ibinalik ni Lord. Sabi doon, ang balat niya ay naging kasing kinis ng bata. Di ba? Ng sanggol. Ang ganda ng kutis ng sanggol. Kita niyo si Jessica. Ang ganda ng kutis ni Jessica. Baka ganon, no?
Okay. Si Hezekiah, siya ay isang hari. Pero, sabi ni Lord, Hezekiah, mamamatay ka. Kasi nagkaroon siya ng sakit sa paa. Namaga, siguro na infection. At siya ay mamamatay na, sabi ni Lord. Sabi ng propeta, mamamatay ka na, Hari Hezekiah. Kaya ginawa niya naman, nag-pray siya. Mabag ka, Panginoon, dagdagan mo pa po ang buhay ko. Pinagaling siya ni Lord. At siya ay dinagdagan ng 15 more years sa kanyang buhay. Eh, di ba? Kasi nandun ang pananampalataya niya sa Panginoon. Sa New Testament naman, maalala natin yung alipin ng isang centurion. Yung centurion, hindi siya Hudyo, hindi siya Israelita. Pero may concern siya, may habag siya sa kanyang alipin. Nakita niya ang alipin niya na may sakit. Kaya ginawa niya, siya ang napunta kay Jesus. Diba? At pinagaling naman ng Panginoon dahil may pananampalataya. Yung centurion, na pagagaling niya siya na ni Jesus ang kanyang alipin at nangyari nga. Kaya may pananampalataya siya kay Jesus. At ang babae nito na nagsasuffer ng pagdurugo for 12 years, hinawakan niya, pilit siyang lumusong sa crowd. Diba? Maraming tao, sumingit siya. At hinanap niya, pilit niyang inabot ang laylayan ng ating Panginoong Jesus. At sa kanyang paghipo niya, nakakamtan siya ng kapangyarihan at siya ay bumalik. Kaya sabi ni Lord, ay, parang merong umalis na kapangyarihan sa kanya. At yun nga, siya, pero pinagaling siya ni Lord. Diba? It's because may mananampalataya siya. Kaya yung pananampalataya niya, ang siyang nagdala sa kanya, kahit napakaraming tao, talagang pinilit niyang makasingit. Mahawakan lang laylayan ng ating Panginoon. At siya naman. Sa ngayon, demon possession, di ba? Isa rin yan. Naalala ko, sabi nga ni ng nurse na yun, sabi ko, saan ano masasabi mo sa observation mo no, sa mga nasa mental? Ay, ito po doon, tahimik naman, tapos biglang magiging akala mo ay masamang espiritu. Kaya masasabi ko po, parang may kasama may kasamang other spirits. Tahimik, tapos biglang magbubulyaw, magmumura, magwawala, tapos tatahimik ulit. So yun. Kaya nangyari yan sa yung isang demonya sa Gadara. To the point na sinusugatan niya ang sarili niya, tapos ang dumi-dumi na niya, doon siya natutulog sa mga nicho doon, sinasaktan niya ang sarili niya ng patuloy hanggang sa, sabi doon, hindi mo nang tigil night and day. Lagi siyang humihiyaw mula doon sa mga nicho na yon at takbo doon sa bundok, balik sa nicho, and gashing himself with stones. Hinihiwa niya yung sarili niya ng mga bato. Ganon siya. Nakita siya ng Panginoong Jesus na hawag sa kanya at siya ay pinagaling. Ayun. So, meron din, yung Canaanite woman, anak ng hindi rin Israelita, may pananampalataya siya kay Jesus, pumilit siyang lumapit, Panginoon, pagalingin mo yung anak ko, sabi ni Lord, parang tinesting siya ni Lord. Kumbaga, hindi ka naman Israelita anong karapatan mong lumapit sa akin? Inaano ko lang yun, I'm just paraphrasing. Tapos siya na mawala ang anak niya, syempre. Pero after that, pinagaling ng Panginoon. Nakita ni Lord ang pananampalataya niya. Diba? Sabi niya hindi binibigay ang pagkain sa mga asong nakaabang sa mesa. Hindi binibigay sa hindi Israelita. Sabi naman ng babae, Panginoon, pwede naman pong ihagis kahit sa mga aso. Hindi nalitulad na sarili niya. Kaya, ng mga Panginoon, sa kanyang pananampalataya, pinagaling niya yung anak niya. Diba? So, marami ngayon ang nagsasuffer ng ganyan. Kaya nabig sa iniisip ko yun, baka yung mga may bipolar talagang may evil spirit na kasama.
Next, yung pagkatakot mismo. Diba? Fear, yung pagkatakot. Minsan natatakot ang wala namang kinatatakutan. Yung iba natatakot sa mga bagay na hindi niya alam na mangyayari sa future. Natatakot sa giyera. Kaya alam niyo ba, maraming tao, yung mga mayayaman, maghuhukay sa ilalim ng lupa. Kahit dito sa Pilipinas. Nagbibuild sila ng sinisimento nila para pagdating daw ng tagupong meron silang tandaan. Naglalagay ng pagkain. At literally, na may gumagawa po niyan. So, because of fear. Ganun din ang fear of man, natatakot sa isang tao, di ba? O kaya natatakot sa mga evil spirits o sa mga momo, sa multo, white lady, kung ano-ano pa, yung mga duwende, mga evil spirits po yan, mga kapatid. Sabihin yung white lady o black lady, pareho na po yun na evil spirit. Sa mga estudyante naman, yung fear of failure, baka bumagsak ako, di ba? Kaya naalala natin noon, may nagpakamatay na anak ng isang kilalang politician, no? Dahil bumagsak lang. Nakakahiya, malalaman bumagsak ako, kinuha niya yung buhay niya. At maraming pang ibang mga bagay na nagbibigay ng pagkatakot. Ang mga lingkod ba ng Panginoon ay exempted sa pagkatakot? Magbigay tayo ng ilan. Pero hindi sila exempted at ang lahat ng tao nakakaranas dito. Si Elijah, another example, ayan, yung pinaka-propeta na makapangyarihan siya kasi siya yung tinatawag na the prophet of fire. Siya, nag-iisa lang siyang propeta na 700 yung mga propeta ni Baal na sumasamba kay Baal. Nag-iisa lang siyang representative ni Lord at doon ay nagkaroon ng tagisan sa bundok. Diba? Alam natin na yung kailangan maghain at yung hain na yun kailangan tupukin, hindi ng postro, hindi dapat magmula sa tao yung apoy. The fire must come from heaven. So, nauna, sige kayo mauna, kaya sa madaling salita, nauna yung mga propeta ni Baal, sayaw-sayaw sila doon, o ba, sabi na sige na, lagyan nyo ng apoy, at matutong na yung hain, pero hanggang maghapon, gabi na, walang apoy na tumutupok sa hain nila. Na kahit naghiwa na sila, sige na Baal, lagyan mo na ng apoy ang hain, wala. So it's Elijah's turn. Sabi niya, okay, sige. Para malaman niyo na si Yahweh ang Diyos, etong hain na ito na nakalagay sa ibabaw ng bato, ay lagyan niyo pa, diligan niyo ng maraming tubig. Lagyan niyo pa ng maraming tubig. Diba? Ibig sabihin, ano kayo imposible na ito ay magkaroon ng apoy. Masila pa kasi basa. Ngunit nag-pray si Elijah at sa ilang saglit biglang there was fire on the altar at natupok ang kanyang inihain at kaya nga doon sinabi niya, God, our God is God. Kaya doon pa lang, after that, pinapatay yung mga 700 na propeta ni Baal. Pero, pagkatapos noon, si Elijah o si Elias, nagkaroon siya na, nanginig siya sa takot. Kanino? Kay Jezebel. Siya yung, si Jezebel ang asawa ng haring si Ahab. Nung marinig din, si Jezebel sumasamba siya kay Baal. Nung marinig niya na napatay yung 700 na mga pare ng ni Baal, sabi niya, hanapin niya si Elijah na yan at papatayin ko siya. Narinig ni Elijah, siya ay tumakbo, sobra siya natakot, nanginig ang kanyang mga kalamnan. Takbo siya ng takbo hanggang sa makarating siya sa mundo. Sabi niya, alam niyo ba sabi niya, Panginoon, patayin mo na ako, hindi ko na kaya, bukasan mo na yung buhay ko. So, pinatulog siya ni Lord. Diba? Sobra siyang stress. Dahil lang kay Jezebel. Pero, ang Panginoon, pinatulog
Nagkulong siya, tapos pagkising niya, pinagluto siya ng anghel ng pagkain niya. Hindi ba? Kaya buti ng Panginoon sa panahon ng pagkatakot. Kaya sabi doon, and he was afraid. At siya'y sobrang napabilis. Ang adrenaline niya ay bumilis at bumilis ang takbo niya. Pero pag takbo niya doon, siguro, yung kanyang dila ay, kumbaga, sa sobrang pagod, hindi ko na kaya, yun, patayin mo na lang ako, Lord, ayoko na. Kahit si Peter, di ba? Si Peter, natakot siya. Sabi ni Lord Peter, sabi niya, oh Lord, gusto ko lumakad din sa tubig katulad mo, di ba? Pero, sabi ni Lord, halika Peter. Pero, lumalakad na siya, bigla siyang ninervyos. Ang lalaki ng mga waves. Ako, baka kumalunod. So, anong nangyari? Lumubog siya. Ay, sabi ni Lord, Peter, napakaliit ng iyong pananampalataya. So, pero siya ay kinuha rin ni Lord. At naligtas siya. So, natakot pala siya sa wind. Sobrang takot niya. Lalo siya lumulubog. Lord, save me. At siya ay niligtas ng ating Panginoon. Sunod ay mismo yung anxiety. Yan ang nagbibigay sa atin ng fear. Minsan, paano ba ito? Hindi ko na kaya ata. What is anxiety? It is a feeling of worry, nervousness, or unease, typically about an imminent event or something with an uncertain outcome. Parang, eto nga hindi mo kasi alam kung mangyayari. You're not sure. Kaya may takot, may nervyos. Eto yung mga signs niya ng anxiety daw. Ninenervous ka. Hindi ka mapakali, restless o tensionado. At dahil nga, nakakaramdam siya na baka may maghanap na hindi maganda. Diba? Kaya sa pagkatakot, minsan yung iba napapahamak lalo. Meron din, syempre, may kinalaman din sa heart rate. Bumibilis ang heart rate. Di ba kayo ito kinakabahan? Nahihirapan tuloy yung ating mga heart organs. Dahil ang bilis, di ba? At yun din, mabilis na paghinga dahil yung hyperventilation ang nangyayari. Pinagpapawisan at nanginginig. Naranasan kay Elijah ito, di ba? At nangihina. Hindi siya makakonsentrate o makaisip dahil siya ay nanginginig sa takot. So ano mga kapatid, ang remedyo para sa mga restless situations na ito? Diba? Diba, matatakot kumuha ng exam, mag-i-skip na lang, lalo siya napahamak, diba? Kailangan, sabi niya, harapin natin yung ating fear. Ang daming mga fear. At ang fear ito po ay tinatawag na phobos o phobia. Ang dami-daming takot, diba? May hydrophobia, takot sa tubig. Merong acrophobia, yung takot sa heights. Meron yata ako niyan eh. Kaya ang iniwasan kong mall, yung Shangri-La, doon sa EDSA. Kasi napakataas doon nung escalator, pag nasa taas ako pababa, tumutuwa mong gano'n. Ay, may pinapay pala ako. Pero kailangan harapin ko yun, di ba? Kailangan harapin natin. Yun ang iba, pag nakukulong sa saradong lugar, merong claustrophobia. At maraming phobia, merong germophobia, di ba? Nakalimutan na po kayo nun? Merong isang mayaman na namatay na siya, pero sadyang mayaman siya. Hindi mo lang ano yung kanyang pronunciation, si Howard Hughes o Hughes, whatever. Narinig niyo na ba siya? Siya ay businessman, mayaman siya, takot siyang humawak ng pera dahil baka may germs. Kaya ginawa niya, para hindi siya maano ng germs, nagkulong siya sa kwarto niya, pinalagyan niya ng mga gagamitin niya doon, at nagre-report na lang sa kanya yung mga
manager niya, pero hindi siya wawak ng pera. Natakot siya. Kasi sobrang takot niya, ano nangyari? Siyempre, wala kang araw, walang sunlight sa katawan mo, nalukoy siya at siya'y namatay. So, namatay din siya sa sarili niya pagkatakot. Alam ni Lord ang ating mga pangamba sa buhay. Proverbs 5:21. God knows the composure of each one of us. Kung ano tayo. Proverbs 5:21, sabi nga ni Lord, for the ways of a man are before the eyes of the Lord, and He watches all His paths. Alam ni Lord, kahit nga sa katero ba ang mga tao sa buong mundo at bilyon na, di ba? Ang bawat isang tao ay kilala niya. Kilala niya hindi lang sa pangalan, kundi ang bawat organ sa kanyang katawan, pati height niya, ilan ang number of hair niya. God knows because He is our omniscient God. Kaya hindi pa nga tayo nananalangin din, the Lord knows already kung ano yung hihilingin natin sa Kanya. The only remedy God prescribed man, ano yung hihingin sa atin, Lord? Trust. Manampalataya tayo sa Kanya. Kaya nga, sabi ng author ng Hebrews, kapag tayo mananalangin, lalapit sa Panginoon, sabi doon, kailangan meron kang pananampalataya. And without faith, anong sabi? It is impossible to please Him. For he who comes to God, anong sabi? Must believe that He is and that He is a rewarder of those who seek Him. Lagyan nyo na lang ang ay. Nawala yung ay doon. Yun nga. Pag nananalangin tayo sa Panginoon, ando pala ng palataya, hindi tayo nananalangin na, hindi mo naman sasagutin. Ayaw ni Lord, gusto niya pag lumapit ka, ibilin. Meron kang pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Why? Because God is powerful. Siya lang ang makapangyarihan sa lahat. He is omnipotent. God knows everything. Walang bagay na maitatago tayo sa Panginoon. Because He is all-knowing. At saan man tayo naroon, His presence is there. Sabi nga sa Psalm, ay saan ako magtatago sa Kanya kahit sa kailaliman ng tubig? Ando ng presensya ni Lord. Itabon ko man ang sarili ko sa ilalim ng lupa, ando pa rin ang presensya ni Lord. Balutin man ang kadiliman ng paligid, nandoon ang presensya ni Lord. He is the God who is only the one true, powerful God. At kaya nga, nothing is impossible to Him. Sabi nga ni Lord, may imposible ba sa Kanya? Wala, mga kapatid. Minsan na itanong ko na ito, may mga pangyayari ba sa mga buhay na naranasan niya yung impossible things? Hindi pa natin nakikilala si Lord, gumagawa na siya ng impossible things. Diba? So, yan. God wills for man's soul to enjoy rest. Gusto niya, alam niyo, kalooban ni Lord na magkaroon tayo ng kapahingahan. Hindi puro naguguluhan sa kaisip. Diba? Ng mga bagay na nakakapagbigay o nakakagulo. You know, sabi ni Lord, kapag ang ating kaisipan ay inilagak natin sa Panginoon, diyan natin may enjoy ang calmness o ang kapayapaan. Ang isang ilustrasyon natin diyan, madalas ko marinig sa mga pastor din, yung bumabagyo, malakas ang hangin, malakas ang ulan, pero merong isang maliit na ibon, nandun lang siya sa makapal na dahon sa ilalim ng bato. Nakarest lang siyang ganun. Habang ang lakas-lakas na ulan at unos. Dahil, napahinga lang siya doon.
Sa buhay natin, minsan hindi perfect. Di ba? Hindi tahimik eh. Minsan talaga, kumbaga sa ano, may stress. So, pag dumarating yung stress o bagyo sa buhay, dapat ang isip natin nasa Panginoon. Kaya, sabi doon, the steadfast of mind, you will keep in perfect peace. Ibig sabihin, sa ibang translation, yung kaisipan na nakatuon lagi sa Panginoon ay may ganap na kapayapaan dahil siya ay tumitiwala sa iyo. Kaya nga, ang sabi doon, trust in the Lord, hindi lang dito sa lupa, forever. Amen? Yan ang nais ni Lord talaga. Magtiwala tayo sa Kanya now and forever. Hindi yan yung kanta ni Victor. Okay. Kaya sabi ni Lord, John 14:27, binibigyan ko kayo ng kapayapaan na hindi ibinibigay ng sanlibutan. Di ba? Sa sanlibutan, ang kapayapaan ay nakikita lang pansamantala. Sa mga bagay na hindi naman makapagbibigay ng tunay ng kapayapaan. Kaya sabi ni Lord, do not let your hearts be troubled, nor let it be fearful. Pangako mo yan eh. Just trust in the Lord. Sinabi pa niya na, andyan, magulo ang iyong paligid. He says, be still and know that I am God. Katulad ng ibon na yun, nakaganon lang. Habang marami ang ulan, naka-stay lang siya doon. Ganon din tayo. Pag sobrang gulo sa paligid, you just kneel before the Lord. Kung saan ka na doon, kung may kwarto ka, kung walang tao, sa sala mo, kung saan ka manalangin, you pray to the Lord. Be still. Huwag masyadong pataranta, ngunit manalangin sa Panginoon. Calmness, sabi nga, is a psychological state. Ito talaga ay kondisyon ng ating kaluluwa na, kumbaga parang gamot ito. It softens and soothes negative emotions like anxiety and stress. Kailangan, nais ni Lord, ano tayo, panatag ang ating kaluluwa. Di ba? At pag laging walang kapanatagan ng ating mga kaisipan, ano yan eh, nakaka-stress hindi lang sa kaisipan kundi sa ating katawang pisikal. So, dapat alamin natin ang pananampalatayanan at kilalanin ng ating Panginoon ay He is the Lord over the following. He is the Lord God over nature. Kaya kahit may lindol man, kahit may storms na malalakas, siya pa rin ang Panginoon. He is Adonai. Dahil siya ang may-ari ng lahat. Dahil siya ang maglikha ng lahat ng yan. Diba? He is Lord over sickness. Kaya ang tawag sa Kanya ay Jehovah Rapha. Siya ang nagpapagaling. Ang mga doktor, galing din niya sa Lord. Bigay din sa atin ni Lord ng mga doktor. Di ba? Amen? Kaya lang, huwag kayo pupunta sa albularyo. Dahil baka lalo kayong lumala. Punta sa doktor na totoo. Yan. The Lord God is God over the demons. The demons fear the Lord. Satan fears the Lord dahil alam niya na ang destination niya ay hell. Alam na niya yan. The Lord is God over phobos or fear. Kaya nga, ang tawag natin sa Kanya is Jehovah Shalom. Peace. He is our Jehovah Shammah. Ibig sabihin, wherever we are, kasama natin si Lord. He's just a call away. Wherever we are, the Lord is there. He is God over anxiety. Kaya, palagi siyang Jehovah Shalom. Hindi nawawala yan. Siya lang ang ating tunay na kapayapaan. Amen? Nasubukan niyo ba tumawag sa Panginoon sa panahon ng naguguluhan kayo? At alam ko
kung ginagawa niyo naman yan. Proverbs 37, ano ba sabi ni Lord? Alam niya ang ating mga araw sa lupang ito. Ayan. The Lord knows the days of the blameless, na mga matuwid. Dahil ang binibigay ni Lord, bagaman may mga pagsubok tayo dito sa lupa. Eh, binibigay din naman ni Lord ang mga pagpapala kahit nasa lupa pa tayo. Diba? Even in the land of the living, the Lord is going to bless us. Kahit dito sa lupa. Pero masigit ang pagpapala o ang blessings niya, dahil ang blessing niya hindi lang sa lupa it is forever. Hindi lang tayo dito pinagpapala, mas higit pa doon sa pangwalang hanggan. Sabi ni Lord, hindi sila mapapahiya sa panahon ng kasamaan. Kahit namin ko napatid ko. Hindi sila mapapahiya sa mga araw ng tagutom. Sila ay mananagana. Noong panahon ng lockdown, di ba? May kinakain ba kayo o wala? Baka marami pa rin pagkain ngayon bawal lumabas, di ba? Nagutong ka ba, Jessica? Di ba? In the days of famine, we will experience abundance because we call upon the Lord. Amen? Wala imposible sa Lord. Kaya, sa ating pagwawakas, at ito ang gusto ng lahat. And the peace of God which surpasses all comprehension. Ang ibig sabihin, kahit hindi natin malirip o maisip, talagang ang kapayapaan ng Diyos ay sa atin. At siyang kapayapaan na yan, ang siya natin ang gagard sa ating mga puso at sa ating mga isip para hindi mataranta o mapagod sa Panginoong Jesus. Kaya nga, sabi ni Paul, ang biyaya ng Panginoong Jesus ang mapa sa ating mga espiritu. Amen? So, kaya, kung tayo lahat ay nababahala, hindi makatulog, isa sa sign niya. Kaya nga nauso ang melatonin, diba? Kaya lang, sa sobrang takot yung iba, hindi tumatala yung melatonin. At saka mas maganda, matulog ng natural. Kaya every morning, kapag gising natin, Lord, thank you, nakatulog tayo. Thank you, Lord, buhay pa tayo. At nagising tayo. Because God is God. And whatever He says, He does. Anong pangako ni Lord, tutuparin niya yun. Kaya we have to personally own the promises of God, lalo na sa mga pangyayari na tayo ay nanginginig sa takot o ay kakaba-kaba dahil sa mga pangyayaring hindi naman marating pa. So it's always the fear of the future, minsan ang kinakatakutan nila. Kaya, bagaman may the big one, bagaman sinabi na ni Lord yan there will be earthquakes, there will be storms and all natural calamities, yet, there will be wars here and there, and yet, the Lord says, peace I leave with you. Tayo lahat ay tumayo at maglagak ng ilang sandali. Tayo ay tumingin, kausapin natin si Lord. Ano ba yung bumabagabag sa iyo? Ano ba yung nagbibigay ng kamuluhan sa iyong kaisipan? Meron ka bang takot? Ilagay mo yan sa Lord. Sabihin mo yan kay Lord dahil siya lang ang makakapagbigay ng tunay na kapayapaan. Thank you, dear Lord. Salamat po sa kabutihan mo, sa bawat isa. Whatever that kind of fear, O Lord, in the name of Jesus, bigyan mo po ng kalakasan at katapangan
isip at nararamdaman. Tulungan mo po ang bawat isa to have faith in you, Lord God. Dahil yan po ang tunay na makakapagbigay ng tunay na kapayapaan. Thank you, Lord, for remembering each one of us, Lord, in the power of the Holy Spirit. Lord God, the peace of you be upon each one. Turuan mo po kami, Panginoon, ang bawat isa, Lord, magtiwala sa iyo sa panahon na kawalan ng kapayapaan. Pagkalooban mo po ang bawat isa at dahil yan ang iyong kalooban, the peace of the Lord be upon each one of us. Pero mapapasa kanila lang yan kung mayroong silang Jesus sa buhay nila. Real peace does not come from man. Wala sa tao. Wala sa posisyon, wala sa trabaho, wala sa ating possessions ang kapayapaan. The only peace we can have is from the Lord. Thank you, Lord. At ang bawat isa ay magkaroon ng tunay na pagtitiwala sa iyo. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tulong. Opening po tayo. Opening po tayo ngayon. Okay po, let's pray po. Praise God, hallelujah, Jesus. Pinupuli ka namin, Ama. Sinasamba ka namin. Ikaw ang aming Jehovah Shalom, Lord God. Jehovah Shammah, manalagi namin kasama, Lord God. Thank you for providing all our needs, Jesus. Salamat sa pagpapala, Panginoon, na malaya po namin ang papakinggan ng inyong salita. Salamat po sa inyong salita ngayong araw, Lord God. Salamat po kay Pastora, Panginoon, na patuloy, Panginoon, po na nagtuturo sa bawat isa sa amin, Lord God. Salamat po sa pagpapala sa aming trabaho, Lord God, sa aming mga negosyo, Lord, at Panginoon, yung mga sources pa, Lord God, na doon nagagaling na aming mga income, Panginoon. Patuloy yung mga po itong pagkalaan, Lord God. Narito po ang aming mga ikapu, ang aming mga handog, ito ay para sa iyo, Panginoon. Lord, ano man po, Panginoon ko, ang mga panalangin ng aking mga kapatiran, Lord God, kasama, ito po ay aming itinataas din po sa pangalan ni Jesus. Patuloy niyo po kami ingatan, pagpalain, Lord God, hindi na po kami, Panginoon, pati na rin po ang aming mga mahal sa buhay. Lord, sa iyo po ang papulit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So tayo po ay bago po natin i-enjoy yung ating pong ating handa ngayon, sasaluhan natin lahat. Tayo po lahat ay tumayo muli. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong salita. We just thank you, Lord God. Let the words of you rest upon our hearts, that we may experience peace that come from you, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang iyong presensya, ang maramdaman ng bawat isa, Lord. Tuwing mararamdaman nila ang pagkatakot, ang kabagabagan ng puso. I pray for your protection, Lord, habang kami ay pauwi sa aming mga tahanan after our fellowship. We pray, Lord God, for the strength that comes from you, for your very presence, Lord, courage sa mga mahinaang loob. Bigyan mo po, Panginoon, ang kagalingan ng mga kapatid namin na may sakit, kauhawan sa iyong salita.
nang hanapin ka nila, Panginoon. Dahil ang kapayapaan ay sa iyo lang matatagpuan hindi sa mga bagay sa mundo ito. Ikaw lang, Panginoon, ang tunay na makapagbibigay niya sa amin. And we thank you, Lord. Patuloy namin dinadalangin, Panginoon, na patuloy kami magtiwala sa iyo. Salamat po sa iyong banal na Espiritu Santo na kung saan man kami naroon siyang mag-guide sa amin sa katotohanan. At masumpungan niya ng bawat isa ang tunay na kauuhawan para sa iyong salita. Thank you, Lord God. Kaya mga kapatid kayo sa ating Panginoong Jesus, nawa ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Jesus at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay mama sa ating lahat. Tayong lahat ay magsabi ng